Lola, bayaran na. Kuya, alam naming darating kayo ngayon, kaya handa na ito. Nay, ano nang babayaran? Huwag kang makialam, okay lang. Heto, kuya, tingnan nyo. 500 piso? Kulang yan, tumaas na. 1,000. Naku, kuya, tagalinis lang ako, 1 buwan kong. Huwag kang magdahilan. Magbabayad ka o hindi? Ano nang babayaran to? Ano nang pakialam mo? Magdaldal ka pa, sasaksakin kita. Huwag. Kuya, anak ko to. Kakauwi lang mula sa pagtatrabaho sa labas, di pa alam ang mga patakaran. Huwag mo siyang pansinin. Kakauwi lang galing trabaho? E di marami kang pera? Dagdagan mo ng 1,000. 2,000. Sabihin mo, ano nang babayaran to? Sabihin mo ng malinaw. Kahit magkano ibibigay ko. Anak, protection fee yan. Basta kada buwan. Bigyan lang sila ng konti, siguradong ligtas tayo. Ito ba ang nangyayari sa liwanag ng araw? Ayaw mo ba? Pera ba ang gusto mo? Magkano? 2,000 ang sinabi ko. Bingi ka ba? Narito ang 10,000, kung may lakas ka, kunin mo ito. Huwag kang lalapit. Kasama ako ni Luciao. Hindi ko pakialam kung kanino ka, sasaktan mo ang pamilya ko, wala kang kawala. Umalis ka na. Tayo na. Anak, hindi madaling kalaban ang mga yon. Malaking problema ang ginawa mo. Alam mo ba? Huwag kang matakot, nanay, ang anak na kailangan ng iyong proteksyon. Ay lumaki na, ngayon ay kayang protektahan ka. Ayaw ko ng proteksyon mo, anak. Ang gusto ko lang ay ligtas ka. At malusog. Sige, nanay, pupunta na ako sa trabaho. Tumawag ka lang sa akin kung may kailangan. Sek. Huwag nang tumingin, dumating na si Boshi. Ginoo, huwag mong ipaada ang sasakyan diyan. Ano ang ginagawa mo rito? Para protektahan ang seguridad at ari-arian ng pamilya. Ano? Nagbibiro ka ba? Kailangan ba ng pamilya yan ng proteksyon mo? Huwag kang mangarap. Hindi ka magugustuhan. Pasensya na, ito ang gusto ng tatay mo. Wala kang karapatan na utusan ako. Sadyang ginagawa mo ito, ano? Boshi. Masyado kang nag-isip, wala akong interes sa'yo. Gusto lang ito ng tatay mo at nahihiya akong tumanggi. Huwag mong ipagyabang ang sarili mo, sabihin ko sa iyo. Kahit ano ang iniisip mo, hindi tayo bagay. Kahit mag-isa ako hanggang mamatay, hindi kita magugustuhan. Ang lalaking tulad mo. Kahit sino na lang gustong magkaroon ng interes sa akin. Hindi mo ba alam na si Dragon Emperor lang ang nasa puso ko? Ngunit, ang taong tulad ni Dragon Emperor, gugustuhin ba niya ako? Huwag nang sabihin ang gusto. Kahit makita lang siya, mahirap na. Ano? Gustong-gusto mo akong makita? Dragon Emperor. Mabuti ang mata mo, Mesye, nakilala mo ako. Dragon Emperor, bakit ka nandito? Narinig ko na sa bahay at opisina ni Mesye. May mga lawan ako. Labis ang paghanga niya sa akin. Nabigla ko, kaya naisip kong makipagkita kay Mesye. Alaynan, matagal na kitang hinahangaan. Sa tingin ko, ikaw ang hari ng mga lalaki, bayani sa mga hari. Sakto, Mesye, pinipilit ako ng pamilya na magpakasal. Gusto mo bang subukan natin? Ha? Seryoso ba, Dragon Emperor? Siyempre, ako ang Dragon Emperor, ang salita ko ay bato. Kung gusto mo, gusto ko rin. Mabuti. Mesye, may ibibigay ako. Halika. Ano ibibigay mo?
isang bagay na napakahalaga. Halika, MSC. CJ, sandali lang, Dragon Emperor. Mag-ayos muna ako. Sage, Bibigyan ako ng Dragon Emperor ng pangako. Naku, ang bigla ng ligaya. Dragon Emperor. Humarap ka sa akin. Nagulat ako, pinipilit ka ring magpakasal. mahirap kasi, napakagaling ko. Bihira ang umaabot. Sa totoo lang, marami na akong tinanggihang. Mga binata at mayayamang lalaki. Dahil iniisip ko lang kung maaari akong mapangasawa. Sa galing mo. Huwag kang mag-alala, protektahan kita. Ng aking walang hanggang kapangyarihan. Bibigyan kita ng ligaya. Anong regalo ang ibibigay mo? May sasabihin ako kay MSC. Huwag ninyong gambalain. Lumabas muna kayo. At tanungin kita ulit, MSC. Seryoso ka bang gusto maging babae ko? Kung saka ko ibibigay ang bagay na yon. Kung totoo ang pagtingin mo sa akin, gusto ko. Mataas ang standard ko, hindi basta-basta. Kung may nagustuhan ako, tiyak totoo yon. Tinatanggap ko ang regalo mo. Sandali lang. Bibigyan pa ako ng pangako. MSC. Dragon Emperor, ano ito? Ngayon, nais kong makipag-isa sa iyo. Hindi, Dragon Emperor, ang bilis naman ito. Love at first sight, mutual attraction. Anong mabilis dito? Tradisyonal ang tatay ko, paulit-ulit niya akong pinagpayuhan. Pagkatapos lang ng kasal, pwede ibigay sa lalaki. Kung hindi, papatayin niya ako. Anong panahon na ngayon? Kunin mo na, tayo'y magmahalan. Hindi ko talaga matanggap, sana maunawaan ng Dragon Emperor. Ano? Tinatanggihan mo ako? Hindi po, Dragon Emperor. Maselan lang ako sa pag-ibig. Sana dahan-dahan tayo. Sage, ay respeto kita. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. AME, magandang dilag, makukuha rin kita, hindi ka makakatakas. Mahal, uminom ka ng tubig. Salamat, Dragon Emperor. Sa totoo lang, sinusubok kita kanina. Tingnan kung babae kang madaling makuha. Pumasa ka sa pagsubok, at dalisay ka. Siyempre, dalisay ako hanggang ngayon. Wala pa akong naging boyfriend. Totoo ba? Siyempre, totoo. Naniniwala ako sa iyo. Halika, inumin mo ang tubig. Salamat, Dragon Emperor. Pagkatapos nitong tubig, tatawagin mo na akong asawa kong Dragon Emperor. Ang lakas ng loob, manghuhuwad ng Dragon Emperor. Chuzan Long. Anong ginagawa mo dito? Sasagipin kita. Sagipin ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahal, sino ito? Isang palakang nangulit sa akin. Mukhang isang manggagawa. Manggagawa nga, gwardiya sa bahay namin. Isang gwardiya, nag-ambisyon sa iyo? Kaya nga pala ka siya. Tol, si Missy, girlfriend ko na ngayon. Kung mag-ambisyon ka pa sa kanya, baka ikaw ay pira-pirasuhin ko. Ikaw lang. Ano? Pinag-alinlanganan mo ba ang kakayahan ko? Talaga, ang Dragon Emperor ay isang tunay na bayani. Kasing dali lang kitang durugin na parang langgam. Yeshibing, huwag kang maging masyadong inosente. Hindi siya talaga ang Dragon Emperor. Nagsisinungaling ka pa rin. Hindi mo ba nakikilala ang maskarang ito? Na walang katulad sa buong mundo? Nahihiya lang siya sa sarili niya. Naiinggit lang siya. Sige, kung ikaw nga ang Dragon Emperor. Maglaban tayo. Kung mananalo ka, aminin kung ikaw ang Dragon Emperor. Kung matatalo ka, papatayin kita ng walang libingan. Hapin mo ako ngayon din. Akala mo kung sino ka. Hindi mo ba alam kung sino ang Dragon Emperor? May lakas ka bang makipag-away sa kanya? Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi kita pakialaman. Huwag kang magmalaki. Hindi kita kailanman magugustuhan. Ikaw na pala kang malaki. Namumula ang mukha mo parang bulaklak ng peach. Kung tama ang hinala ko, binigyan ka niya ng gamot. Huwag kang magsinungaling. Pagdating ng mga tao ko, papatayin kita ng walang buong katawan. Sige, hintayin ko. Pabilisin mo sila.
Mahalaga ang oras ko. Mabuhay ang Dragon Emperor. Itong gwardyang ito. Pinagdudahan ako. Siraan mo siya. Opo, ikaw na ang lumuhod at mamatay. O ako ang gagawa? Ako na. E.T. Nina, sinuntok mo ako. Anong hinihintay mo? Sugod. Huwag ka takot. Halika. Sugod. Ito ba ang kapangyarihan ng Dragon Emperor? Ang hina. Hoy, huwag kang magyabang. Sila lang ang mga alalay ko. Ganoon ba kababa ang Dragon Emperor? Dapat magaling din ang mga alalay niya. Bakit ganoon kahina? Naniniwala ka pa bang siya ang Dragon Emperor? Impostor ka talaga. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang karangalan ng Dragon Emperor. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Ngayon, ipapakita ko ang totoong anyo mo. Ako ang panganay ng Centipede Gang. Lumaban ka sa akin, at papatayin kita ng masakit. Nakanganib ka pa sa akin. Narinig mo ba? Mga miyembro ng Centipede Gang. Nagpanggap ka pa bilang Hero Dragon Emperor. Papatayin kita. Bakit ka nagpanggap? Sabihin mo. Lumapit sa akin si Hero Dragon Emperor. Tanong pa ba yan? Siyempre gusto kanyang samantalahin. Gago ka. Papatayin kita. Ngayon naniniwala ka na, hindi ako nang istorbo. Sa hindi ko naman dapat pakialaman, di ba? Paano mo nalaman na peke siyang Dragon Emperor? Kasi nakita ko na ang tunay na Dragon Emperor. Ikaw, nakita mo ang tunay na Dragon Emperor. Ayoko talaga sa iyong mga mayabang at ignorante. Sige, sabihin mo nga. Kailan at saan mo nakita ang tunay na Dragon Emperor? Baka mamatay ka sa takot kapag sinabi ko. Ang yabang mo naman para lang isang security guard. May sense ba yan? Pagkalipas ng 15 segundo, hindi mo naisipin yan. Ano ibig mong sabihin? Nararamdaman mo ba ngayon sa loob ng katawan mo? May mainit na daloy na kumikilos. Medyo. Ano nangyayari? Maya-maya, sasabihin mo gusto mo ako. Impossible. Di ka pa alis? Ang init. Mukhang kailangan kong magsakripisyo. Dragon Emperor, mahal na mahal kita. Alam mo ba? Walang lalaki sa mundong ito ang nakakaakit sa akin. Gusto mo ako? Alam mo ba ang tunay kong pagkatao? Paano kita magugustuhan? Alam kong di mo ako gusto. Pagbubutihan ko para maging karapat-dapat sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin karapat-dapat. Alam mo ba, wala pa akong naging boyfriend. Gusto kong ibigay sa'yo ang pinakadalisay kong sarili. Dragon Emperor. Huwag mo akong tanggihan. Sige na. Dahil sa pagliligtas ng tatay mo sa buhay ko. Pagbibigyan kita ngayon. Ma, alam na. Gago, anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Isang laro lang. Isang panaginip lang yon. Mamamatay ka. Isang hamak na security guard, dinaluhan mo pa ako. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Tawagan mo. Sakto, dumating na ang sheriff. Para bigyan pa ako ng award sa pagiging bayani. Ano ibig mong sabihin? Kahapon, dinala ka ng Peking Dragon Emperor sa hotel at nilason ka niya. Ako ang pumalaya sa Peking Dragon Emperor at sumaklolo sa iyo ng pinakamahirap ang pakiramdam mo. Iniligtas kita. Kainis. Bakit ikaw pa ang bantay na ito ang... Talagang walang utang na loob. Dapat tinunan ko ng video kahapon. Para makita mo kung paano mo ako pinakiusapan. Babalikan kita kapag may nakaalam sa nangyari ngayon. Kung hindi, hindi kita tatantanan. Bantay na walang kwenta. Bantay na hayop. Nakakadiri talaga. Dragon Emperor.
Paumanhin. Nangako akong ikaw lang ang pakakasalan ko. Ngunit, nadungisan pa ako ng isang bantay. Chu Zanlong. Bantay na walang kwenta. Mamatay ka na. Long, anong ginagawa mo rito? Pumasok lang ako. Akala ko ba natanggal ka na? Natanggal. Sino nagsabi? Ako. Ika'y magtatanggal sa akin. Tinanggal na kita. Anong magagawa mo? Ako ang presidente ng kumpanya. Wala ba akong karapatang gawin yon? Ang tanga mo talaga. Iniligtas kita, tapos gaganito ka sa akin. Tumigil ka na at umalis ka na. Huwag mo akong pakiusapan na bumalik. Sino ka ba? Nakakadiri ka lang tingnan. Pakiusapan kita. Hanggang sa muli. Tatay, Bumalik ka rito agad. ano ng problema, tatay? Anong ginawa mo? Bakit mo pinaalis si Zanlong? Malakas na ang loob mo ngayon, ha? Ay taong inilagay ko. Pwedeng-pwede mong tanggalin? Hindi ko maintindihan kung bakit mo siya ipinagtatanggol. Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Anak mo ako. Bakit mo ipinagtatanggol? Ang isang dayuhan. Dayuhan? Taong inilagay ko mismo. Dayuhan pa? Ano ng relasyon ninyo? Hindi mo na kailangang malaman yon. Basta, kung hindi mo siya pauwiin, tapos na ang relasyon nating mag-ama. Hanggang dito na lang. Seryoso ka? CJ, pero ang sinabi mo. Ano nangyari sa'yo, tatay? May ubo lang. Shibing, ang bilis mo namang hanapin ako. Ano ba? Sabihin mo sa Kin, may anak sa labas ba ang tatay ko? Shibing, anong pinagsasabi mo? 10 taon nang wala ang nanay mo, di na nag-asawang muli ang tatay mo. Paano siya magkakaanak sa labas? Eh bakit naman dahil sa isang gwardiya? Eh tatanggi siya sa Kin? Galing sa militar ang tatay mo, nagsimula sa wala. Ngayon nasa tuktok na siya, may dahilan siya sa lahat ng ginagawa niya. Wala akong pakialam, ayaw niya sa Kin. Alam mo ba, huli na ang kanser sa baga ng tatay mo? Kaunti na lang ang oras niya. Lola, ano nang sinabi mo? Ano nangyari sa'yo, tatay? May ubo lang. Lola, totoo bang huli na ang kanser sa baga ng tatay? Kaya nga, gawin mo lang ang anumang ipagawa niya sa'yo. Tama yan. Lola, naiintindihan ko na. Ano ba to? Ako pa talaga ang papayagang. Ayusin ang isang gwardiya. At ako pa ang nagtanggal sa kanya. At siya pa ang nanira sa Kin. Sino yon? Buksan mo. Ikaw pala, may kailangan ka. Pasensya na sa dating ugali ko. Humihingi ako ng tawad. Sige, alam ko na, umuwi ka na. Teka, Ano? May iba ka pang kailangan. gusto kitang anyayahan bumalik sa trabaho. Ikaw ang nagpalaya sa akin ng mayabang noon. Ano ako sa'yo, parang laruan lang. Humihingi na nga ako ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Ganito ba ang paghingi ng tawad mo? Sige, aminado ako. Mali ako noon. Humihingi ako ng tawad. Nakikiusap ako ngayon. Bumalik ka sa trabaho. Ganito na lang. Para ipakita ang sincerity mo, halikan mo ako. Huwag kang magmalabis. Eh, di wala tayong pag-uusapan. Talagang walang hiya, bastos. May iba ka pang kailangan. Ako sige, papayag ako. Sige, halika na. Medyo matamis pa nga. Pwede na ba akong bumalik sa trabaho? Ako, bilang tao, palaging tumutupad sa pangako. Dahil nangako akong babalik. Babalik talaga ako. Pero bago ako bumalik, meron akong maliit na kahilingan. Ano pa ba ang hiling mo? Ikaw, matapang ang ugali. Ako naman, mainitin ang ulo.
Para hindi na kita maiinis sa hinaharap. At bigla na lang akong aalis kaya sa trabaho. Dapat sundin mo ako. Ano? Susundin kita. Panaginip lang yan. Alamin mo ang katayuan mo. Isa ka lang na maliit na gwardiya. Ako ang boss dito. Hindi. Ikaw ang mali. Ngayon, ikaw ang nag-aanyaya sa akin. Na bumalik sa trabaho. Kaya ako ang i. Alam mo ba ang ibig sabihin ng i? CJ, tama. Tara na. Hoy, nandito pala kayong lahat. Maganda to. Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, ang ganda-ganda mo pala. Kaya pala nahuhumaling sa'yo ang amo ko. Hoy, ikaw. Babae ko siya. Mag-inat ka. Babae mo? Isang maliit na gwardiya ka lang. Kapat-dapat ka ba? Tama ba, Missy? Wala kang pakialam. Kung ayaw ninyong sumunod ng maayos, mapipilitan kayong sumunod. Inutusan kita, dalhin mo siya, sumama ka sa akin. Ano? Pagdadalahin mo ako sa kanya, sasama ako sa'yo. May sira ka ba? Akala mo may sira ako. Sage, ipapakita ko sa'yo ang isang bagay. Xiaolong. Gusto mong mamatay? Hinampas mo ako? Sinaktan mo ang pamilya ko. Hampasin kita. Pati buhay mo kukunin ko. Hoy, ako ay miyembro ng Centipede Gang. Hindi mo ako kayang kalabanin. Miyembro ng Centipede Gang. Yung nagpanggap na Dragon Emperor kahapon. Anak yon ng aming pinuno. Hinampas mo siya, at kinuha mo ang babae niya. Mamamatay kang masakit. Sumunod ka sa akin ngayon, kung hindi, mamamatay ang nanay mo. Nang babanta ka pa. Talagang wala kang takot sa kamatayan, Sangu. Tumawag ka, patayin ang nanay niya. Ikaw ang tumawag. Akot ka? Walang kwenta. Mag-usap tayo ng maayos, huwag mag-away. Sige, hindi ako gagalaw. Dalhin mo ako sa mga kasamahan mo sa Centipede Gang. Sage, Sasama ka ba? Malakas ang Centipede Gang, malupit sila. Gusto mo bang mamatay? Walang sinuman sa mundo ang makakapigil sa akin. Eh di mamatay ka na lang. Tara. Itong walang kwenta, gusto pang magpakamatay, ako pa ang sasagi. hoy, Meron si Halong, na bumalik sa trabaho, pero ngayon nagkagulo siya sa Centipede Gang. ano? Tutulungan ba natin siya? Pupunta ako diyan agad. Boss, ano ba ang nangyari sa Hitsi? Putang ina ito. Hindi sumasagot sa tawag. Pagbalik ko, papatayin ko siya. Hindi mo ba siya papatayin? Ipinadala ko na siya sa'yo. Sino ka? Ang tapang mo, dito ka pa pumunta. Boss, siya yung nanakit sa akin noon at kinainan pa ng girlfriend ko. Siya yun. Hoy, nakalimutan mo na nasa akin ang nanay mo? Ilabas mo agad ang nanay ko. Kung hindi, papatayin kita ng napakasakit. Hindi mo ba ako kilala o hindi mo alam? Ang kalagayan mo ngayon, ang lakas ng loob mong magsalita sa harap ng Centipede Gang. Dulang, narito, durugin mo itong bastos. Opo, Kung may pamilya ka pa, umalis ka na. Kung hindi, iyakan ka lang nila. gusto mong mamatay? Ganito lang ang kaya mo, ang tapang mong magyabang. Ilabas nyo ang matandang babae. Bilis, maghintay ka. Xiaolong. Nanay, Ang yabang mo, magyabang ka pa. Lumuhod ka, kung hindi, papatayin ko ang nanay mo. huwag mo akong galitin, baka lipulin ko ang buong angkan mo. Hanggang ngayon nagyayabang ka pa. Gusto ko lang itanong, ano ang kaya mong gawin para lipulin ang angkan ko? Hindi mo na kailangang malaman yan. Sa isang salita ko lang, magiging abo ka na. Ang lakas ng loob mo, hindi mo alam ang kalakasan ko. Bibilang ako hanggang 3. Pag hindi ka lumuhod, kukunin na lang natin ang bangkay ng nanay mo. 2. Eka, ikaw, sino ka? Ako si Chen Qiang, chairman ng Chen Qiang Group. Ah, ikaw pala yung napakayamang. Pinakamayaman sa Yunchao.
Mukhang may pagkakataon tayong magtulungan. Ano ang dahilan ng pagdating ni Boss Ye? Pakawalan mo muna siya. Ano? Yi Tianqiang, nag-utos ka sa akin? Zhao Jinhu. Alam ko ang kakayahan ng Centipede Gang, pero ang Tianqiang Group ko, hindi rin basta-basta. Huwag mo akong galitin. Mukhang hindi mo pa alam ang tunay na lakas ng Centipede Gang ko. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig mo na ba ang Nine Dragon Gate? Yung tinatawag na King of Mercenaries, ang pinakamalakas. Si Wang Jiu, yun ang nagpapatakbo ng Nine Dragon Gate. Tama, siya nga. Anong koneksyon mo sa kanya? Naging godfather ko na si Jiu Yi. Sa pagtangkilik niya sa Centipede Gang ko, kahit ikaw ang pinakamayaman sa Yunchao, paano mo ako mapipigilan? Si Jiu Yi ay nasa internasyonal na larangan. Paano kanya mapapansin? Hindi ka naniniwala? Tatawagan ko siya ngayon para marinig mo. Hello, Godfather. Hello, Jinhu. May konting gulo dito sa mayamang pamilya Ye. Gusto niya akong patahimikin. Godfather, ano sa tingin mo? Si Yi Tianqiang ba ang tinutukoy mo? Siya nga. Wala siyang kwenta. Kung gusto ko, ayang kaya ko siyang durugin. Ano, Bossy? Gusto mo ba makipagkumpetensya sa Godfather ko? Ye Tianqiang, mahalaga mo ang aking mga tao. Jiu Yi. Dinukot ni Zhao Jinhu ang pamilya ng dating kaibigan ko. Narito ako para pag-usapan ito sa kanya. Ang mga gawain ni Jinhu ay may kanyang dahilan. Ano ang pakialam mo? Kung marunong kang lumayo, umalis ka na. Kung hindi, ang pamilya Ye ay mawawasak ng tuluyan. Godfather, tulungan mo ako. Anak, anong nangyari? Nagustuhan ko ang anak na babae ng pamilya Ye, pero ayaw niya. Magsalita ka para sa akin, Sej. Yi Tianqiang, makinig ka. Gusto ng anak ko ang anak mong babae. Ipagkasal mo siya sa anak ko. Sa susunod, may problema ka sa daan, ako ang bahala. Kung hindi, siguradong ibabagsak kita mula sa langit patungo sa impyerno. Master Jiu, hindi talaga pwedeng gawin ito. Kahit mamatay ako, hindi ko isasakripisyo ang kaligayahan ng anak ko. Ang lakas ng loob mo. Sumasalungat ka sa akin? Ano naman kung sumalungat ako? Matanda, halika nga rito. Tingnan mo kung hindi kita sampalin. Ng dalawa. Sino ka? Ang tapang mong magsalita sa akin, Godfather. Isa lang siyang gwardiya sa Tianqiang Group. Pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Kaya bang, isang gwardiya lang, tapang. Magsalita sa akin ng ganyan. Kung hindi ko gibain ang Tianqiang Group, paang hindi tama. Hintayin niyo ako. Pupunta na ako. Sage, Godfather, hintayin kita. Nagali si Master Jiu. Mamaya, malalaman niyo kung paano mamatay. Kasalanan mo to, walang moderation, gusto mo pang maghanap ng gulo. Anong kaya ako? Hindi naman mamatay. Hanggang ngayon, nagyayabang ka pa rin. Tatay, kasalanan ko. Hindi dapat kita sinabihan na iligtas siya. Ngayon, ikaw pa ang naperwisyo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ibang tao si Xiaolong. Ang problema niya ay problema ng pamilya Yi. Boss Zhao, sa tingin ko, pwede tayong mag-usap. Paano mo gustong pag-usapan? Pakawalan mo siya. Magpresyo ka. Kwed. Ibigay mo sa akin ang Tianqiang Group mo, Boss Zhao. Ang laki ng hiningi mo. Bilyon-bilyon ang halaga ng Tianqiang Group ko. Kung ayaw mo, kailangan nang ipaubaya kay Master Jiu na. Wasakin ang pamilya Yi. Boss Zhao, sa Tianqiang Group, hawak ko lang ang 51% ng controlling shares. Sige. Ang 51% controlling shares ang gusto ko. Sige, payag ako. Pakawalan mo muna siya. Boss Ye, hindi ako tanga. Kailangan munang pirmahan ang kasunduan bago ko pakawalan. Sige, ihanda ang kasunduan. Tatay, huwag kang pumayag. Gaano man karami ang yaman. Kung ikukumpara sa buhay, wala yan. Ihanda ang kasunduan. Boss, kailangan mo ring ipangako ng pamilya Ye na ipapakasal siya sa akin. Yi Tianqiang, narinig mo ang sinabi ng kapatid ko? Pwe, panaginip lang yan. Imposibleng magustuhan kita, isang walang hiya. Anong sabi mo, bata? Ganyan ka magsalita? Hindi ka ba natatakot na pagdating ni Boss Jiu? Patay ka? Huwag mo akong takutin. Hindi ako takot mamatay. Baka hindi mo alam, kapag nahulog ka sa kamay ni Boss Jiu, gusto mong mamatay, mahihirapan ka pa. Tama. Kung hindi siya papayag, ikukulong ko siya sa isang madilim na silid, araw-araw na pagmamalupitan. Ang sarap isipin. Mukhang kailangan kong tawagin ng isang kaibigan. Para burahin ang pamilya Zhu mula sa Yunzhao. Saka lang kayo masisiyahan. Ano? Ano? Malapit nang dumating si Boss Jiu. Nandito ka pa rin, nagmamayabang? Hindi mo ba alam kung paano ka mamamatay? At si Wang Jiu ang pagpunta niya ngayon. Ang magiging pinagsisisihan niya sa buong buhay niya. Mukhang baliw na talaga siya. Malalaman mo rin mamaya.
Sa Scorpion Gang, may isang nagngangalang si Jinhu. Tinawag niyang ninong si Wang Jiu. At pinaputok niya ako kay Wang Jiu. Halika rito, tulungan mo ako. Ang galing-galing pa ang totoo. Isang gwardiya lang. Magtatawag pa ng tao. Siyempre, gwardiya rin ang kakilala ng gwardiya. Hindi mo ba alam, kapag sinasampal ko ang mga gwardiya, hindi sila makaganti? Tumawag ka pa sa kanila para sumuporta? Huwag mong hamakin ang mga gwardiya. Ngayon, makikilala mo ang pinakamagaling na gwardiya sa buong mundo. Kasama ang pamilya Zunino, mawawasak sa kamay ng isang gwardiya. Sino ang may ganitong kapal na mukha na magwasak sa pamilya Zhao? Ninong, nandito ka na, Ninong. Siyempre dating ako para sa'yo. Salamat, Ninong. Salamat, Yi Jianqiang. Nakita ko na si Boss Jiu. Akala mo ba talaga, ang yaman-yaman mo? Kaya hindi mo na ako pinapansin? Masyado naman mabigat ang sinabi mo, Boss Jiu. Palagi kong alam ang pangalan mo, Boss Jiu. Lagi akong nagbibigay galang sa'yo. Eh bakit ka sumuway sa akin? Nagdala ka pa ng isang gwardiya para bastusin ako. Nasaan? Yung gwardiyang nanghamon sa akin sa telepono kanina? Bulag ka ba? Nakatayo ako rito, hindi mo ako nakikita. Ikaw ba yung gwardiya? Ano yun? Ang yabang ng gwardiyang to. Ganyan ka magsalita sa akin? Anong ginagawa mo nakatayo lang? Ang sumuway sa akin, mamamatay. Sandali, Boss Jiu. Yi Jianqiang. Ano ang ginagawa mo? Siya ay anak ng aking lumang kaibigan. Siya ay bata at hindi magagaling. Master Jiu, huwag magtalo sa kanya. Ayaw kong isuko ang aking bahagi ng pamilya ng Ye, ikaw lamang. Iwan ang kanilang ina at anak na nag-iisa. Talaga bang gusto mo bang isuko ang iyong pagbabahagi sa Jianqiang Group? Ayaw kong ha. Dahil mayroon kang katapatan na ito. Magbibigay ako sa iyo ng mukha. Ngunit hayaan ang batang ito. Kneel at slap ako at humihingi ng paumanhin. At kunin ko ang kanyang buhay. Xiaolong, bumaba ang iyong tuhod at humingi ng paumanhin sa Master Jiu. Tuhod ako sa aking tuhod, ang aking mga magulang. Ano siya? Dapat inakanduhan siya. Boy, ano ang sinabi mo? Gusto mo talaga na mamatay. Master Jiu, maghintay para sa akin na kumbinsido sa kanya. Xiaolong kailangan mong tumingin at kumikilos. Master Jiu ay ang underground emperador ng Jiangshao. Ikaw ay gali sa kanya. Siya ay papatayin ka bawat minuto. O tatay, kalimutan ito. Huwag humingi para sa kanya. Siya ay mamamatay. Kaya siya mamatay. Liuye, huwag matakot na maghintay ang aking mga tao na dumating. Ang mga bagay ay maaaring malutas dito. Inawag mo din ang isang tao. Mitchell Platini. Inawag niya ang security guard na alam niya at sinabi na kapag dumating ang bantay. Ito ay magsisira sa atin. Ha. Naging dekada ako sa Jianghu. Hindi kailangan narinig. Napakakatawa. Ang biro ay tinatawag na isang security guard upang patayin ako hahae. Hindi mo inaasahan na ikaw ay nasa Jianghu para sa mga dekada. Ngunit mamamatay ngayon. Hindi ko talaga ka mapigilan. Ayaw kong patayin ka ngayon. Hindi ko maipakita ang aking kakayahan. Kanan, Godfather. Bilis upang patayin siya. Hayaan siya magkagunan sa susiyo. At aking nabulas upang makita ko siya ay balito. Dartuhi sa akin. Tiyak na magbibigay ito sa iyo ang Mitchell Platini sa iyo. Upang maghiganti ito, huwag magsimula sa lalong madaling panahon si Jiu lang. Umatay siya ay Jiu Master na palaging gumagala. Kung nais mong patayin ang isang tao, saan tumawag sa akin ang clone? Wang Jiu bisita sa Diyos ng digmaan ng Chulu. Chulu, God of War. Master Zulu. Wang Jiu bisita sa Diyos ng digmaan ng Chulu. Chulu, God of War. Master Zulu. Chulu, God of War. At kami ay mga kaibigan. Hindi namin kailangan ang mga regalo. Tumawag lang sa aking brother Long. Gumagawa si Longe ng anuman? Walang masasabi sa akin. Hindi ko alam ang mga tao. Ano ang isa sa pamamagitan ng isa ay maaaring maging bakan. Kinakailangan na paindulutan ang mga tao na ilipat ang ari-arian at pilitin ang mga tao na mag-asawa. Pumatay ka noon? Noong nasa hukbo tayo, sinabi mong may kakayahan ka. Ang mga simpleng bagay na ito, kayang-kaya mo siguro. Kailangang maayos mo ito para kay Longji. Ayo ba ang may balak manakit sa kaibigan ko? Ito. Paano nangyari yon? Bantay lang siya. Paano siya naging kaibigan mo? Chulu Wargod? Ikaw ba ang magdedesisyon kung kaibigan ko siya o hindi? Hindi. Paumanhin, Chulu Wargod. Bulag ang mata ko. Ako. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Zulu War God, tingnan mo, nanay ko, hawak pa rin nila. Doon. Mga walang hiya. Pakawalan agad. Anak, Ma, ayos ka lang ba? ayos lang si Ma, natakot lang si Ma. Halika, suntukin mo ako. Hindi. Hindi ko alam na. Kaibigan ka pala ni Chulu Wargod. Dahil ordinaryong tao lang, pwede mo ngang apihin. Mali ako. Gusto mo akong patayin? Wala. Gusto mong agawin ang babae ko at kumpanya niya. Hindi ko kaya. Kuya. Gets ko na. Ang mga ganitong salot sa bayan, alam mo na kung paano aksyonan. Isasako ko silang lahat sa madilim na bilangguan, habang buhay na hindi makakakita. Nang liwanag. Mabuti. Ang mga ganitong tao, dapat talagang wasakin ng tuluyan. Sinabi ko sa'yo, ang inyong angkan ng zoo ngayong araw. Magigiba. Hindi kita niloko, di ba? Mali ako, kuya. Kaawaan mo ako, kuya. Kuya, kaawaan mo ako. Pasensya na, hindi kita mapapatawad. Ang mga katulad ninyo,
Dapat sa lugar ng kadiliman tumira habang buhay. Ma, Tioye, umalis na tayo. Zulu War God, pwede ba kitang pakiusapan ng isang bagay? Anong pakiusap? Alam kong ikaw ang matapang na general ni Dragon Emperor. Gusto ko sanang makita si Dragon Emperor. Pwede mo ba akong tulungan? Ano nang tingin-tingin mo sa akin? Hindi ko kilala ang anumang Dragon Emperor o Dragon Teacher. Esensya na. Si Dragon Emperor, misteryoso at napakataas ang katayuan. Hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Hindi ko siya pwedeng gambalain. Alam ko. Kaya pakiusap, tulungan mo ako. Ah, nga pala. Kaibigan ko rin si Chus Hanlong. Ano sinabi mo? Magkaibigan tayo. Kailan tayo naging magkaibigan? Ikaw. Ano ka? Hindi ba't sinabi mong ikaw ang panganay na babae ng pamilya ye? At ako'y isang gwardiya lamang, wala kang pagpapahalaga sa akin. Ano? Sinabi niya iyon? Hindi, War God Zulu. Nagbibiro lang ako sa kanya at saka sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Ako at ang tatay ko, hindi ba sumaglolo kami sa kanya? Kaya sa hinaharap, alam mo na kung paano ako respetuhin. Alam ko na. War God Zulu, maaari bang ayusin mo ang natitira? Aalis na muna ako. Opo. Sandali. Ma, mauna ka muna sa harap, maghintay ka. Ano pa ang gusto mo? Pwede mo ba akong tulungan makiusap kay War God Zulu? Ipakilala mo ako sa Dragon Emperor. Masama ang pakiramdam ko ngayon, ayaw kitang tulungan. Kapag maganda na ang pakiramdam ko, saka na natin pag-usapan. Hoy Chus Hanlong, huwag kang masyadong magdrama. Gusto mo na namang magalit sa akin. Ako. Kung ngayon, sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko para maipakilala mo ako? Sa Dragon Emperor. Sinabi ko na, depende sa pagpapakita mo. Ma, Baka gusto ninyong pumunta ni Xiaolong sa bahay namin. Pa, mauna na kayo ni tita. Ako at si Hanlong ibabalik sa kanya, may gagawin kami. Ano? Pumayag si Xiaolong na bumalik sa kumpanya? Pumayag siya. Xiaolong, maaga namatay ang nanay ni Shibing. Nasobrahan ko siya sa pagpapalaki. Sa hinaharap, sana'y mas mapagpasensya ka sa kanya. alam ko, Tito Ye. Sige, kayo na. Ma, papasok na muna ako sa trabaho. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sige, magtrabaho ka ng mabuti. Huwag mo akong alalahanin. Tito Ye, maaari bang ihatid mo ang nanay ko sa ospital? Sage. Tara na, Hoy, tanong ko lang, paano mo? Nakilala ang isang taong tulad ni War God Zulu. Ano ba ang kinalaman mo doon? Nagpapakumbaba na ako, huwag kang magsalita ng parang may baril. Pwede ba? Kapag naalala ko ang mga nakaraan mong masungit na mukha, nakakainis talaga. Sige, humihingi ako ulit ng paumanhin, pwede na ba iyon? Sige, tinatanggap ko ang paumanhin mo. Sagutin mo na ang tanong ko, paano mo? Nakilala si Lord Zulu. Dati kasi nanirahan ako sa North Capital. Nagkataon lang pareho kami ng ugali. Kaya naging magkaibigan. Ganun lang, Ano pa ba? imposibleng makipagkaibigan sa'yo. Isang guard lang, si Lord Zulu. Hindi lahat ng tao ay tulad mo mapamataas. At tumitingin sa estado ng iba. Sige na. Kilala mo ba si Dragon Emperor? Nakita ko siya ng ilang beses. Pero hindi kami close. Totoo ba? Nakita mo talaga si Dragon Emperor? Saan siya nakatira? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Huwag ka nang umasa, hindi ka papansinin ni Dragon Emperor. Paano mo nalaman? Hindi ka naman Dragon Emperor. Baka sakaling magustuhan niya ako. Sa mundo ni Dragon Emperor, mga beauty queen lang. O mayayamang heres o prinsesa pa nga. Ikaw, ano ka? Maganda naman ako. Marunong ako ng lahat. Maganda at matalino pa. Dalawa lang masasabi ko sa'yo. Alam ko na. Ano ang alam mo? Gusto mo ako kaya ayaw mong makita ako ni Dragon Emperor. Huwag kang magmalaki. Hindi ba totoo? Sasabihin ko lang sa'yo. Balang araw malalaman mo sa harap ko. Katawa-tawa ka lang. Tama na, hindi na kita kakantiyawan. Sabihin mo na lang, paano ako makikita kay Dragon Emperor? Tulugan mo ulit ako. Dream on. Hindi na ako papayag. Nalokohin ulit ng gwardyang to. Hindi ba maganda ang pakiramdam noon? Mamatay ka na. Nga pala, babala lang, huwag mong sasabihin. Ang nangyari nung gabi na yon o papatayin kita. Hindi ba si Dragon yon? Tara na. Dragon, ano to? Nakaupo ka pa. Sa passenger seat ni Boshi. Akala ko tinanggal ka ni Boshi. Naku, magkasama na naman kayo? Kung alam niyo lang kung ano ang nangyari kagabi. Nakasama ko si Boshe sa pagtulog. Ano kaya ang mararamdaman niyo? Hala, hindi. Kasama mo si Boshi.
Dragon Emperor. Saan ka ba talaga? Alam mo ba? Natahimik kitang minamahal. Hindi pwede to. Kailangan kong lumaban. Sige na, alis na tayo. Sandali lang hindi nagkita. Hoy, halika rito. May usap tayo. CJ, mamaya na. Miss mo na naman ako. Nakakainis. Anong kailangan mo? Choose Hanlong. Pwede ba nating pag-usapan ng maayos ang tungkol kay Dragon Emperor? Paano? Anong problema? Choose Hanlong tungkol kay Dragon Emperor. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Paano? Tulungan mo lang akong makita siya. Bibigyan kita ng 1,000,000. Ano? Akala mo ba 1,000,000 lang mabibili na ako? 10,000,000. 10,000,000, tama na yan? Hindi ko kailangan yang pera mo. 100,000,000. Pwede na iyang magbago ng buhay mo. Gusto mo talaga makita si Dragon Emperor? Siyempre. Mula nang lumabas siya 5 taon na ang nakalipas. At hinapi ang 9 na bansa na bigla ang buong mundo. Siya na ang bayani sa puso ko. Ipinangako ko, sa kanya lang ako magpapakasal. Siya lang ang tanging nasa puso ko sa buhay na ito. Nabaliw ka na talaga. Pakiusap, tulungan mo ako. Pwede ba? Sige, tulungan kita. Sasabihin ko sa kaibigan ko. Para dalhin ka niya para makita siya. Talaga? Matutulungan mo ba talaga ako? Pwede namang tulungan kita. Pero hindi libre. Sabi ko, 100,000,000, 100,000,000. Wala akong pakialam sa pera mo. Ano ang gusto mo? Ayoko sa ugali mong yan ang yabang mo. Gusto kitang lupigin. Lulupigin. Ah, ngayon, hindi na kailangan mong samahan ako matulog. Hagkan mo muna ako, kaya mo yan, di ba? Hindi kita gusto, ang pinilit na prutas ay hindi matamis. Hindi ko rin gusto ang dalawang gustong-gusto. Gusto ko ang pinipilit na prutas. Gusto mo o hindi? Kung ayaw mo, alis na ako. Ang gago para sa Dragon Emperor, okay lang to. CJ, deal. Halika na. Ay, tama na. Ang tamis ng labi mo. Huwag mong kalimutan ang pinangako mo. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay Xiulo. Pagdating ng Dragon Emperor, ipapaalam niya sa'yo. Pasok na muna ako sa trabaho. Ay, Longjish, ano ang tinatawag sa'yo ni Boshi? Nag-aya ba siya sa'yo mag-check-in? Huwag mo silang walahan. Ay, Longjish, ang swerte mo naman. Nakasiping mo pa si Boshi, talaga. Hoy, huminto ka. Ano ang ginagawa mo? Ay, Longjish, may gulo yung tao. Tatawag ako ng iba. Huwag kang makain. Ikaw si Chus Hanlong, di ba? Ako, bakit? May kausap ang nanay mo. Pinapauwi ka. Sino ka man kapag hinawakan mo ang buhok ng nanay ko? Papatayin ko ang buong pamilya mo. Alam mo ba, mas mahalaga ang buhay ng nanay mo kaysa sa akin. Sabi ng boss, gusto kanyang makita agad. Nanay, Mahal, dumating ka na. Long Chuchu, bakit ka nandito? Hinahanap kita. Pinapasyal ko ang ale sa pamamagitan ng katulong. Long Chuchu, huwag kang maglaro-laro. Tangka, nanay ko rin yun, di ba? Tapos na tayo, wala na tayong relasyon. Pasensya na, Chus Hanlong. Hindi ko dapat sinabi yon. Humihingi ako ng paumanhin. Chus Hanlong, labhan mo to. Hindi mo ba kayang maglaban mag-isa? Ano ang sinasabi mo? Prinsesa ako. Pinapalabhan mo ako ng sarili kong damit. Kung ayaw mong maglaba, ilagay mo sa washing machine. Lalabhan mo ba o hindi? Pasensya na, ako si Chus Hanlong. Wala akong ugali mula pagkabata na maghugas ng panty ng babae. At boyfriend mo ako, hindi alipin mo. Chus Hanlong, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, isa ka lang. Sundalo ng aking ama, trabaho mo talaga ang mag-alaga sa akin. Maghuhugas ka ba o hindi? Tandaan mo, kahit mawala ang lahat ng babae sa mundo. Ako si Chus Hanlong, hindi ko. Sasamahan ka. Lumayo ka sa akin.
Kinagabihan, sinigawan ako ng tatay ko. Sinabi niyang ikaw ay mandirigma. Lalaking mas mahalaga pa ang dignidad kaysa buhay. Doon ko lang nalaman na mali ako. Kalimutan na natin ang nakaraan, pero ikaw ang... Tanging lalaking minahal ko ng lubos, walang makakapalit sa iyo. Hindi ako babalik sa dati. Umalis ka na. Bobo ka ba? Ako ang prinsesa ng Great Dragon Kingdom. Pagdating sa ganda at yaman, walang makakatalo sa akin. Hindi ko kailangan yan. Sige, kung hindi ako makakasama mo, hindi rin dapat. Makakasama mo ang ibang babae. Ma, okay ka lang ba? Wala ba silang ginawa sa'yo? Anong ginawa sa akin? Anong sinasabi mo, anak? Mabait naman sila sa akin. Anak, tanong ko lang, may asawa ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ma, wala akong asawa. Meron. Yung babae kanina, ang ganda-ganda. Swerte ng anak ko. Wala kaming relasyon. Sabi ng babae, nag-away kayo, di ba, anak? Lalaki ka, dapat matuto kang maging mapagpatawad. Alam ko ang ginagawa ko. Anak, gusto ko yung babae. Huwag mo siyang sasaktan. Maghanap ka na ng magandang aw paray kasal kayo. Ma, naghihintay na ako ng apo. May nangyari sa tatay ko, pumunta ka rito agad. Ano nangyari? Cancer sa baga. Malala na, ipapadala ko sa iyo ang address, pumunta ka na. Sige, pupunta ako agad. Ma, aalis muna ako. Pa, ano nang nangyari? Pa, huwag mo akong takutin. Pa, Dumating na ang manggagamot. Dr. Zhao, tulungan mo ang tatay ko, pakiusap. Kanser sa baga lang, okay lang. Sa tulong ko, mabubuhay siya ng 10 taon pa. Salamat, Dr. Zhao. Kunin ang mga kaayom. Tigilan mo. Sino ka? Sino ang nagutos sa'yo na magsaksak ang karayom sa kamay? Paano ko magsaksak ng kaayom? Kailangan mo pa ba akong turuan? Susan Long, huwag kang magmalabis. Naayuhan ka rin tayo sa kanya, Zhao. Hindi kita palalampasin. MSE, sino to? Wala man lang galang. Bantay namin yan, wala talagang modo. Zhao, huwag mo na lang siya pansinin. Bantay, ang dami mong salita. Umalis ka na. Di mo ba narinig si Zhao? Umalis ka na. Ay, nasa basbol sa Lumabas ka. Sige, maghihintay ako sa labas. Kung mangisay ang tatay mo, tawagin mo agad ako. AMEA. Kapag ako na ang gumamot, magkakaganon pa ba? Tatay, ano nang nangyari sa'yo? Totoo pala ang sinabi ng bantay na iyon. Nangisay at nagsuka ng dugo ang tatay ko. Pakiusap, tulungan mo siya. Mamamatay ang tatay mo dahil sa katangahan mo. Ibigay mo sa akin ang karayom. Ibigay mo na sa kanya. MSE, binabala mo ang buhay ng tatay mo. Parang laro lang sa'yo. Sigurado ka bang mapapagaling mo siya? Wala pang sakit na hindi ko napagaling. Malalaman mo na lang kapag may namatay na. Grabe, kakatuwa talaga. Sa baga ang sakit ng pasyente. Sa lalamunan at ilong ka pa nagtusok. Pinutol mo ang paghinga niya. Tiyak na mamamatay yan. Tatay, Sabi ko na, mamamatay yan. mamamatay tao ka. Lalabanan kita. Huwag kang mamadali, maghintay ka ng 1 minuto. Hanggang ngayon, nagyayabang pa rin. Jiling, baka dapat tumawag tayo ng pulis para maaresto ang mamamatay tao na yan. Tatay, kasalanan ko. Naniniwala ako sa kanya at ikaw ang naging biktima. Ang 3 Immortals Acupuncture Technique. Tatay, Di pa ako patay. Uncle Ye, mahaba pa ang buhay mo, di ka mamamatay. Nakita ko talaga si Naitim at Puti, dinala nila ako sa impyerno. At nakita ko si Harinyama. Hindi ko inaasahang may tagapagmana pa ng 3 Immortals Acupuncture. Isang malaking biyaya sa larangan ng medisina. Ikaw ang tunay na Diyos ng medisina. Ngayon, di mo na ba ako iniisip na walang pakialam sa buhay? Ako ang tanga. Sige, Uncle Ye, wala na rin magagawa ang ospital dito para sa'yo. Babalik tayo para magpagamot, ako ang mag-aalaga sa'yo. Doktor, sandali lang po. Ano yun? Kapag lumabas ang 3 Immortals Acupuncture, magugulat ang buong medical na mundo. Doktor, pakiusap, tanggapin mo akong estudyante. Sa 3 Immortals Acupuncture, kapag hindi mo na master, magiging pilay ka. Ang iyong kakayahan. At medical na etika ay hindi sapat. Huwag mo nang isipin, Choose Hanlong. Doktor, pagkagawa ba talaga ang lung cancer ng tatay ko? ang lung cancer hindi naman mahirap. Ang mahirap ay, Ano? May mas mahirap pa sa lung cancer. ang lung cancer ni Uncle Ye ay dulot ng lason.
Lason. Tatay, nalason ka ba? Bosye, malakas ang lason na ito. Ang abilidad ko ay pangpahupa lang, hindi panglunas. May paraan ka ba? Kailangan kong malaman kung anong klaseng lason ito. E di tulungan mo kaming alamin. Matagal na ito. Maliban na lang kung inom ako ng dugo ni Uncle Ye. At malason din, saka ko lang malalaman. Masyadong delikado, hindi pwede. Hindi ako takot malason tulad ni Uncle Ye. Pero, may mahalagang bagay pa akong kailangan gawin. Hindi ako pwedeng mag-risk ngayon. Tiisin mo muna. May iba ka pang sasabihin. Maglagay ka ng kondisyon. Anong kondisyon? Ano ang kailangan mo para bumalik ang subukan ng lason para sa tatay? Para gamutin siya. Ang pagsubok ng lason, maaaring mamatay kung maging pilay. Ngayon, ay napakahalagang bagay akong kailangan gawin. Ang pamilya niya ay mayaman at makapangyarihan. Kahit anong bagay, matutulungan kita. Ang bagay ko, hindi mo kayang tulungan. Anong ginagawa mo? Sino nagpahintulot sa'yo sa kwarto ko? Nabaliw ka na sa kanya. Siyempre naman. Si Dragon Emperor ay bayani ng bansa, isang alamat sa mundo. Ano naman kung nabaliw ako sa kanya? Kumpara sa kanya, ano ako? Iyo. Ikumpara mo sa kanya. Wala kang kwenta. Sabihin ko na sa'yo. Sa buhay ko, si Dragon Emperor lang ang pakakasalan ko. Huwag kang mag-asa sa akin. Hindi kanya type. Inggit ka lang. Aalis na ako. Huwag mong kalimutang pakuluan ang gamot ng tatay mo. Tatay, yung si Chus Hanlong. Saan ba talaga siya galing? Hindi ko alam kung saan siya galing. Pero ang alam ko lang, napakagaling niya. Paano naman kayo nagkakilala? Tumigil ka. Saan ka pupunta? Sugurin ninyo siya. Tigilan ninyo yan. Kung paano kayo dumating, yun din ang daan pabalik. Ang makialam sa pamilya Dong, ang Diyos man ay ipapahama. Patayin ninyo siya. Ikaw, maghintay ka lang. Salamat ha. Matandang kaibigan ko ang asawa mo. Hindi ako dapat makialam sa mga usapin ng pamilya Dong. May 1 milyon sa card na ito. Dapat. Sapat na yan para sa inyong mag-ina. Kung ganoon, ikaw pala ang nagligtas sa kanilang mag-ina noon. Magkaibigan kami ng tatay niya noong nakaraan. Dapat lang ang ginawa ko. Pero ngayon, ayaw niyang subukan ang lason para iligtas ka. Anuman ang desisyon niya, huwag mong pagdudahan. Nais kong makuha mo ang kanyang loob at takasalan siya. Ano? Kunin ang loob niya at pakasalan siya. Tatay, inaapi mo na naman ako. Hindi mo ba ako susundin? Pwede ang ibang bagay, pero ito wala talaga. Kahit mamatay ako. Hindi ako magpapakasal sa isang gwardiya. Dajun, Kuya Long. Tingnan ninyo. Ang ganda-ganda naman yan. Makakapit na naman sa akin yan. Ay naku Kuya Long, ang arte mo naman. Nga, ganoon kagandang babae. Hindi ka karapat dapat maghakot ng sapatos niya. Sasama ka ba talaga sa akin o hindi? Ang magandang kabayo, hindi bumabalik sa dating damuhan. Pero gusto ako ng nanay mo. Tinatanggap niya akong manugang. E di ikaw na ang pakasal sa nanay ko. Ikaw. Sumuko ka na. Ako ang lalaking hindi mo na muling makukuha. Ganoon ba? E paano kung may anak na tayo? Ano ang sinabi mo? May anak tayo. Hindi ka nagbibiro. Tingnan mo na lang. Naalala ko, nag-ingat naman ako noong araw na yon. Nakalimutan mo na ang unang beses. Bakit ang gulo-gulo ng kwarto mo? E di ayusin mo. Prinsesa ako, paano ako maglilinis ng kwarto mo? Kung hindi mo ayusin, ako ang aayos sa'yo. Ano ang gagawin mo? Ikaw na ang bahala. Kung hindi ka sasama sa akin, papalaglag ko ang bata. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng nanay mo. May anak na ako.
Grabe, Longch, anong swerte mo to? Nakakatulog ka sa ganong kagandang babae. Pero Longch, ikaw talaga. Sayang na sayang. Ganon kaganda. Tapos, nagmamataas ka pa. Sige na, sige na. Kayo naman, mag-ingat kayo. Mauna na ako. Ah. Fu Feng, pumunta ka sa Yanjing Hospital para mag-imbestiga. Tingnan mo kung nagpa-check up si Chachu at ano ang resulta. May utos ang komandante. Kailangang mamatay si Ye Chen Qiang sa loob ng 3 araw. Narinig ko, nailigtas siya ng isang gwardiya. Kaya, ikaw na ang kailangan. Pero huwag kang mag-iwan ng bakas. Mas mabuti kung ang gwardiyang yon ang mapagbintangan. Opo. Ye Chen Qiang, oas mo na. Pa, kumusta pakiramdam mo? Mabuti naman. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan ni Chus Hanlong sa medisina. Kung talagang mapapagaling ka niya, kahit bigyan siya ng ilang shares. Pero, Hindi siya interesado sa pera. Narinig ko, ang Yan family sa Beidou. Nag-alok ng 1 bilyon kada taon para maging gwardiya siya, pero tumanggi siya. ganun kalaki ang ibabayad ng Yan family para maging bodyguard siya. Pa, ano nang nangyari? Pa, ano nang nangyari sa'yo? Tawagan mo agad si Hanlong. CJ. Ano? Pupunta na ako dyan. Gago, pinatay mo ang tatay ko. Lalabanan kita. Kalmahan mo. Hayaan mo akong tingnan kung anong nangyari. Sasabihin ko sa'yo, kung mamatay ang tatay ko, gagastusin ko lahat ng ari-arian ko. Para patayin ka. Laso ng bituka. Mukhang may nagmamadaling patayin si Tito Ye. Tito Ye, mamamatay ka muna sandali. Gago. Papatayin kita. Wala nang pag-asa ang tatay mo. Ipaalam mo na sa pamilya. Pinaghihinalaan ko may naglagay ng lason sa gamot ng tatay mo. Tingnan mo nga ito. May ginawa sa gamot na ito. Kalokohan yan. Hindi naman alam ng butika kung sino ang pasyente. Bakit nila sasaktan ang tatay ko? Hindi mo maintindihan yan. Pwede pumasok ang kriminal para maglagay ng lason. Nagkamali ka ng reseta, iba pa ang sinisisi mo. Ayoko nang magpaliwanag sa'yo. Mas mabuti na lang. Ihanda ang libing ng tatay mo. Ikaw, Malakas ang loob mo. Tio, Siulu, agad na ipatawag ang mga Dragon Scale Guard sa Dragon City. At alagaan mo ang isang tao para sa akin. Umalis na tayo. Marami pang gawain sa kumpanya ang kailangang asikasuhin. Huwag kang magpabaya dito. Pagod at pawis ng tatay mo ang lahat ng ito. alainan. Yui, kumusta ka mo? Xiaolong, ano ang nangyari sa akin? Nasaan ako? Nalason ka. Iniligtas kita gamit ang isang mahiwagang gamot. Bakit naman lason na naman? Malamang. Gawa pa rin ang panglason sa kung kaunang kalipas. Bakit hindi mo ako iniligtas noon? Bakit mo ako iniligtas mula sa puntot? Dahil gusto ka talagang patayin ng taong iyon, Tioye. Kung hindi ka mamamatay, Tioye, hindi siya titigil hanggang sa mamatay ka. Kaya sinamantala ko na lang ang sitwasyon para malaman kung ano talaga ang balak niya. Ginamit mo ang sarili mong buhay bilang pain. Kaya, Tioye, kailangan mong mapanggap na patay ka pa rin. Huwag kang magpapakita sa publiko. Wala namang problema sa akin. Iniisip ko lang si Shibing. Mag-isa na lang siya ngayon, walang kasama. Huwag kang mag-alala, Tioye.
Ako na ang bahala sa kanya para sa'yo. Saan ako pupunta ngayon? May plano na ako. Tandaan mo, bukas na ito. Sabihan ang mga stockholder na pilitin siyang magbitiw. Kunin mula kay Yi Shibing ang kontrol sa Tianqiang Group. Sige. Wala na ang tatay ko. Sa mga susunod, ako na ang bahala sa mga bagay ng Board of Directors. Sana ay matulungan ninyo ako, mga tiyo at tito. Boss Yi, may sasabihin ako, pero baka hindi dapat. Sabihin mo, Ginawa mo lang ang presidente ng Tianqiang Longcheng Branch. Humalili bilang chairman ng grupo. Mukhang hindi ito angkop. ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, yung tiyuhin mo. Palagi siyang tumutulong sa tatay mo. Mas mainam kung siya ang humalili para sa grupo. Mas maganda ang pagunlad. Ipagpapatuloy ko ang pagtulong ng tiyuhin ko sa akin. Pero ikaw, babae ka pa rin. 21 taong gulang. Bata ka pa. Hindi talaga angkop sa posisyon ng pinuno ng kumpanya. Tama si Boss Qiang. Sinusuportahan ko ang mungkahi ni Boss Qiang. Ano ba yan? Si Boss Yi, anak naman ng chairman. Dapat nating tulungan, hindi yung itatapon pagkatapos gamitin. Ano ang ginagawa mo? Boss Yi, nagiging emosyonal siya. Nakakaabala sa bulong, ilabas muna siya. Ipagpatuloy ninyo. Mga tauhan, dakpin ninyo ang walang galang na ito. Mga tauhan, dakpin ninyo ang walang galang na ito. Boss Yi, siya ang tagapagtanggol ng seguridad ng kumpanya natin. Paano natin siya madadaki? Mukhang hindi ka nga angkop na humalili bilang chairman ng grupo. Mangyaring si Director Yi na ang humalili. Ito, hindi maganda. Mangyaring huwag tumanggi, Director Yi. Shibing, tingnan mo. Tiyuhin, ano ang ibig mong sabihin? Alam mong hindi ito tama. Ito ang kagustuhan ng lahat. Sang-ayon ang buong grupo. Ito ang kagustuhan ng lahat. Sang-ayon ang buong grupo. Boss Yi, huwag ka nang mag-alala pa. Pirmahan mo na ito. Paano kung hindi ako pumirma? Apag pumirma ka, garantiya ang kaligtasan mo, Boss Yi. Apag hindi, Boss Yi, magkakasakit ka na malala ngayong araw. Iyon lang ang masasabi ko. Tiyuhin, ito ba ang ibig mong sabihin? Shibing, parin ito sa ikabubuti ng pamilya Yi. Ang iyong kapalaran ay hindi kayang dalhin ang mabigat na responsibilidad bilang chairman. Tito, bago pumanaw ang tatay ko, pinagbilinan ka niya. Natulungan mo ako ng maayos. Nangako ako sa tatay mo. Pero patay na siya ngayon, kaya natural. Patay na rin ang pangako. Huwag nang mag-aksaya ng oras, Boss Ye. Pirmahan mo na. Pumirma ka. Pirmahan mo na. Pumirma ka. Bilis, pumirma. Pirmahan mo na. Pumirma. Huwag mong pirmahan. Sino ka? Sa inyo po, sir. Ako po ang gwardiya ng kumpanya, si Chu. Gago. Isang gwardiya lang. Sinong nag-utos sa'yo na pumasok sa kwarto ng pulong? Lumabas ka. Humarap ka sa akin. Ano? Nagulat ka? Hindi mo pa ba nakikita ang gwardyang nananapak? Bulag ba kayong lahat? Sinapak niya ako. Gusto mo bang mabulad? Magaling ka. Sumunod ka na lang sa akin. Bawat buwan, tripleng sahod ang ibibigay ko sa'yo. Ano, ayos?
Kung hindi magpakamatay ka, bibigyan kita ng kabaong. Ano, gusto mo? Binata, huwag kang magpakamatigas ang ulo. Matigas talaga ang ulo ko. Ano nang magagawa mo? Makinig kayong lahat. Kung ayaw ninyong may mamatay dito, paalisin niyo ang mga asong itong kumakagat. Lahat sila lumabas. Magpulong tayo ng maayos. Bilis. Lumabas na kayo. Kontrata ba ito? Mandurukot ito, malinaw. Pirmahan mo ang akin. Mas mabuti. Ano? Maliban kay Tsi Benjong, ang shares ng lahat ay ipapamigay ng libre kay Yishibing. Ano? May problema ka? Isang guwardiya ka lang, nagpapasya para sa kumpanya? Sino ang nagbigay sa'yo ng mukha? Mukha ba ang binigay ko sa'yo? Alam ko na. Sino mang hindi magbigay ng mukha sa akin, babatukan ko. Ito ay paglabag sa batas. Pirmahan mo na. Sino ang nanggugulo? Nakahating ka rin. Siya iyon. Dinukot ang mga shareholder at pinilit kaming magbenta ng aming mga shares. Sa liwanag ng araw, napakalapastangan. Dakpin ninyo. Ako ang dadapin mo. Pag-isipan mo ang magiging resulta. Darakpin ko ang isang guwardiya. May magiging resulta ba? CJ, kaya sasama na ako sa'yo. Ang yabang mo. Medyo, siguro. Mabuti, ngayon ay hayaan kitang magyabang ng husto. Halika, turuan natin siyang maging tao. Tumigil ka. Sino ang nag-utos sa iyong pumunta? Hinahanap ko si Zodi-chan. Sino ang nagpahintulo sa iyong tawagin ng direkta ang pangalan ng aming head? Sino ang tumatawag sa pangalan ko? Ikaw si Zodi-chan, di ba? Ako nga, sino ka? Si Panginoong Hofeng. Sabi niya, hindi ko raw pwedeng tawagin ang pangalan mo. Pwed. Gago. Ayaw mo bang mabuhay? Nangahas kang makipag-usap. Ay Panginoong Hofeng ng ganyan. O manhin, Panginoon. Ako ang bulag. Panginoong Hofeng, narito sa aming maliit na lugar. Ano ang inyong mga tagubilin? Dinakip mo ang aking boss. Ah, ang iyong boss? Sino? Si Dragon Emperor. Bagbugin ninyo ng husto. Sa aking teritoryo, kahit dragon, kumulubot ka. Kahit tigre, humiga ka. Tumigil kayo agad. Hip, bakit ka narito? Pakawalan mo siya agad. Nagali siya kay Boss Yi. Inutusan kitang pakawalan siya agad. Sir, ako na ang mag-aalis. Nasaan ang susi? Sir, Ito ba ay kung ano ang gusto mong i-copy at kunin? ang aking mga tao ang may kasalanan. Humingi ako ng paumanhin sa iyo. Paumanhin? Ano ang iyong gagamitin para magbayad? Commissioner, nakita mo ba? Talagang mayabang siya. Alam mo ba? Siya ang Dragon Emperor. Ha? Medyo nakangati pa rin ako. Hayaang magpatuloy silang magsuntukan. Dragon Emperor, bulag ako. Patawarin mo ako. Patawarin? Gusto kitang patawarin. Pero kailangan mong mamatay. Ang ipinadala ko sa'yo, dinala mo na ba? Ayos, ikaw ay gago. Ikaw ay nakipagsabuatan sa grupo ni Yetong Sheng. Upang agawin ang I-family, halika, dagpin siya, Dragon Emperor. Dragon Emperor, patawarin mo ako. Boss Ye, handa na ang kontrata. Pakitingnan mo. Mabuting pamangkin. Pirmahan mo na. Hindi ako pipirma. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay dugo ng aming I-family. Bukod pa, inawag mo rin akong tito. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Haha. Ang iyong mga gwardiya ay dinala na rin. Tingnan ko kung sino pa ang asahan mo. Sino ang nagsabing dinakip ako? Paano ka nakabalik? Siyempre para dalhin ka sa bilangguan.
At pinilit mo pa si Boss Yen na pirmahan ang kontratang ito. Bata, ipakikita ko sa iyo kung paano ka mamamatay nang hindi mo alam. Tingnan mo muna ito. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Ha? Kung gusto ko, walang lihim sa mundo. Hahaha, Sige. Dahil alam mo na ang hindi mo alam. Ngayon, huwag kang umasa na makaalis dito. Patayin siya. Sino ang papatayin? Commissioner Zhao, dumating ka na. Dakpin silang lahat. Bata, nakita mo ba? Commissioner Zhao, siya ang nanggulo, halika. Dalhin. Umuwi ka na. Ano ang nangyari? Isang kaibigan ko ang nakahanap ng kanilang ebidensya ng krimen. Hindi mo na kailangang mag-alala sa hinaharap. CJ, isaalang-alang mo itong tulong mo sa akin. Pero ang tungkol sa aking ama, hindi kita patatawarin. Ang pagpapatawad ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay kailangan ko pa rin manatili sa tabi mo. Bakit? Pinaghihinalaan ko na ang iyong tiyuhin ay isang piyon lamang. May mas malaking utak sa likod nito, kaya kailangan mo pa rin ng aking personal na proteksyon. Pwede kitang payagan sa tabi ko, pero mabuti pa isumunod ka sa patakaran. Oh, sa kwartong yan ka matulog ngayong gabi. Ngayong gabi, sabi mo ako matulog. Evie, panaginip lang yan. Kung ayaw mong mamatay o malapastangan, sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Hay naku. Sige na nga, sa kwarto ko na lang. Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa'yo. Ano? Nakita mo na si Dragon Emperor, ang napakagandang lalaki. Siguro ay naramdaman mo ang kawalan ng tiwala sa sarili, no? Kawalan ng tiwala sa sarili. Mula nang isilang ako, hindi ko alam kung paano isulat ang dalawang salitang yon. Bless you. Nga pala, yung hiningi ko sa iyong pakikipagkita kay Dragon Emperor. Sana, Nakausap ko na si War God Zulu. Sabi niya ay abala siya ngayon, tatawagan niya ako pag may time. sige, bilisan mo iyan kung hindi. Baka may gustong manakit sa akin. At wala na akong pagkakataong makita si Dragon Emperor. Kailangan mo ba ng tulong? Nandito ka na, mag-enjoy ka na lang. Anong gusto mo? Dalawang tanong. Una, sino ang nag-utos sa'yo? Pangalawa, ano ang layunin mo? Mas marami kang malaman, mas delikado para sa iyo. Mukhang masyado akong mabait sa inyo. Magsalita. Kami ay mga tauhan ni Governor. Governor ng Dragon City. Ano ang layunin? Patayin ka at kidnapin si Yeshibin. Mabuti. Ano ang nangyari? Wala na, matulog ka na muna. Ayusin ko ang dalawang to. At imbestigahan ang pinagmulan ni Governor ng Dragon City. Ano yan? Nakadagan ka sa akin, tapos tatanungin mo ako kung ano. Huwag mong sabihin ang kinis ng balat mo. Bastos. Huwag mong hawakan ang taong gusto ko. Hindi mo ba napapansin, medyo magkamukha tayo. Kung ikukumpara mo sa kanya, ikaw ay isang basura. Sino ang sinasabing basura? Sino ka? Hindi mo ako dapat gambalain. Umalis ka na. Hinamon mo ako. Lumabas ka. Chuzhanlong, asawa mo ako. Tinulungan mo pa ang babaeng to? Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Paano ang bata sa tiyan ko? Ako ang bahala sa bata, pero tapos na tayo. Hindi ikaw ang magdedesisyon. May bata na.
Sino iyon? Wala kang pakialam. Diyos Hanlong, kapag pinalaban mo ako, papatayin kita. Kahit hindi kita, papatayin ko ang mahal mo. Drive. Sundin ang direksyon ko. Ikaw ba ang... Huwag kang magtanong. Ikaw yon? Ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako sinuntok? Kaninang hapon, ikaw ang nagpaalis sa akin. Nakalimutan mo na, pero mas masakit. Kinuha mo ang lalaki ko. Huwag kang magsinungaling. Wala akong relasyon kay Chus Hanlong. Kahit wala, pinagtanggol ka niya. Kaya dapat kang mamatay. Ako ang presidente ng Tianqiang Group. Kapag pinatay mo ako, hahabulin ka ng pulis. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Kautusan ng pagpatay. Ngayong alam mo na kung sino ako. Pwede ka nang mamatay. Kahit prinsesa ka, hindi ka pwedeng pumatay ng basta-basta. Wala akong pakialam. Ganyan ako. Simulan na. Sino ang mga has? Sagipin mo ako. Chus Hanlong, huwag mo akong pilitin. Alam mong kaya kitang patayin. Alam mo rin ang kapalit. Umalis na tayo. Sana walang susunod. Sino ba talaga kayo? Karaniwang tao lang. Bakit ka gusto at kinakatakutan ng prinsesa? Dati akong gwardiya niya. Maaaring magustuhan ng prinsesa ang isang gwardiya. Hindi lahat ng babae ay mapagmataas tulad mo. Kung hindi mo pinatay ang tatay ko, hindi sana kita. Kinamumuhian ng ganito. Ayokong makipagtalo pa sa'yo. Matulog ka muna, may gagawin ako sa labas. Anong huli na? Anong gagawin mo? Huwag mo nang pakialaman. Tay, nakauwi na ako. Mabuti naman kami ni nanay. Kung noon lang sana, kung hindi. Chu Xiangdong, hindi ko inaasahan. Kahit saan ka magtago sa mundo, mahahanap kita. Totoong nagmamahalan kami ni Yun Xiang. Buntis na siya ng anak ko. Kuya, pakiusap, sabihin mo kay tatay, patawarin na kami. Sabi sa akin ni nanay. Mahilig ka raw uminom. Kaya dinalhan kita ng paborito mong alak. Babaeng salbehe, pinahiya mo ang buong angkan ng mga dong. Chu Xiangdong, ikaw at ang anak sa tiyan mo, pareho kayong mamamatay. Sugurin. Bilis, tumakbo ka, Yun Xiang. Takbo. Tay, ilang araw na lang, anibersaryo ng pagkamatay mo. Dadalhin ko ang mga ulo ng lahat ng dong. Para ialay sa'yo. Hoy, bata, anong tinitingnan mo? Anong dala mo? Buksan mo nga. Sino ka ba? Bakit ko ipapakita sa iyo ang gamit ko? Mainitin ang ulo ko. Mabuti pa, gawin mo ang sinasabi ko. Hoy!
Magkanya-kanya tayo, huwag kang makialam. Pero kung gusto kong makialam, Hoy, bata, gusto mo bang mamatay? Bibigyan kita ng 3 segundo para mawala ka. Kung hindi, papatayin kita ng walang buong katawan. huwag mo akong bigyan ng kahiyan, saksakin mo ako. Ikaw ang may gusto nito. Hindi ka pa umaalis? Huwag kang matakot, bagbugin natin siya. Magaling pala to. Hindi natin kaya, takbo na. Binibini, binibini, gising. Anong ginagawa mo? Nahimatay ka, binigyan kita ng artificial respiration. Ganda. Samahan mo ako sa isang lugar. Anong gagawin mo? Ikaw ba ang nagligtas sa akin, kuya? Siyempre naman, Salamat, kuya. Hala. Bakit hindi ako makakilos ng paa ko? baka matagal kang nakapulupot sa sako kaya namanhid ang paa. Halika, aalalayan kita. Wala akong nararamdaman sa paa ko. Nahihilo ka ba? Sumasakit ang buong katawan? Maraming matagal kang nawala ng oxygen sa utak kaya nasira ang mga ugat. Dalhin kita sa pagpapagamot. Huwag mo ang galing mo, Amiga. Ano? Maghuhubad? Gagamit ako ng espesyal na pamamaraan para buksan ang mga daanan sa katawan mo. Kung hindi ka maghubad. Paano ko mahahanap ang mga pressure point? Maliban na lang kung ayaw mong gumaling. Sige, naniniwala ako sa'yo, kuya. Medyo masakit to, tiisin mo. Hanggang dito muna ngayon. Mga 1 linggo siguro. Ano? 1 linggo? Paralysis ito mula sa mga ugat sa utak. Sa buong mundo, ang pinakamahirap gamutin ay ang mga ugat. At isa lang ang makakatulong sa'yo. Isang napakagaling na doktor tulad ko. Kung ibang doktor ang nakahawak nito, wala nang pag-asa yan. Naiintindihan ko. Salamat, kuya. Kuya, ano ang pangalan mo? Chu Sanlong. Ah, ako si Dong Yitsu. Mula sa Dong family sa Yunsao. Kuya, dahil iniligtas mo ako, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, tutulungan kita ng buong puso. Tagadong family sa Yunsaw ka. Bakit? Matulog ka muna. Sa tamang panahon, sasabihin ko sa'yo ang sagot. Amo, may balita tungkol sa Binibini. Talaga? Saan siya? Dinala ng isang guwardiya sa bahay nito. Guwardiya? Bakit niya dinala si Yitsu? Hindi malinaw. May nakakita lang ng lalaking may bitbit na binibini pauwi. Naghanap kami ng impormasyon tungkol sa kanya. Alam na namin ang kanyang identidad at tirahan. Lalaki, dalhin mo ako sa kanya. Boss, dito nakatira yung lalaki. Sikad nyo yan. Anong ginagawa nyo? Putangina, tol, hinuldak mo ang aming binibini. Inyong binibini. Kayo ba yung mula sa Dong family sa Yunsu? Ah, alam mo pala ang Dong family. Maghanda ka na kung paano ka mamamatay. Nasaan ang anak ko? Tatay, ikaw ba yan? Yitsue, okay ka lang ba? Tatay, ang mga binti ko, hindi na gumagalaw. Gago, di ko matitiis. Saktan ninyo yung lalaking yan. Tatay, sandali. Bakit? Nagkakamali kayo. Hindi si Kuya Chu Sanlong ang may gawa nito sa akin. 2 tambay ang kumidnap sa akin. Siya ang sumagip sa akin. At siya rin ang nagpagaling sa akin. Ha? Nagkamali ako, Ginoo. Patawarin mo ako. Pag nakagalit sa akin, sorry lang ang katapat. Hoy, huwag kang magmalaki. Tumahimik ka. Boss, ano ba siya? Yang tono niya sa'yo? Magsorry ka na agad sa Ginoo o hindi kita patatawarin. Ginoo, patawad. Umalis ka na kasama ang anak mong babae.
May sakit ang anak ko. Pwede mo ba siyang gamutin? Pakiusap, gamutin mo siya. Gusto ko lang malaman mo kaya kong gamutin pero hindi ko gagawin. Bakit? Dahil ang nanay ko ay si Dong Yunxiang. Ano? Ang nanay mo ay si Dong Yunqiang? E di ang tatay mo ay si Chu Qiangdong? Ang bihira naman. May tao pa pala sa angkan ng Dong na. Nakakaalala sa pangalan ng tatay ko. Yun, yung mga nangyari noon. Lahat yun ay hindi pagkakaintindihan. Wag na. Umalis ka na kasama ang anak mong babae. Sa angkan ng Dong, matagal nang may galit, walang pagmamahal. Sabihin mo sa kanila ang pagbagsak ng angkan ng Dong. Nagsimula na ang pagbilang. Di ko matanggap. Isang di tunay na Dong. Ang yabang naman. Sinabi ko sa iyo noon, dapat wala nang maiwan. Nag-iwan ka pa ng problema sa sarili mo. Tatay, di ba kayo mismo ang nag-utos sa kinapatayin? Si Chu Qiangdong noon? Di ba yon ang dapat? Hindi. Si Yun Qiang, kahit paano. Dugo at laman ng angkan ng Dong. Paano mo mapapatay? Yung asawa at anak niya? Dinumisan niya ang pangalan ng pamilya. Dapat niyang tanggapin ang kahihinatnan. May problema ba? Paalis na ngayon si Itsu. Mukhang nakalimutan mo na. Sa mga susunod na araw, darating si Ginoong Yan ng Hilagang Kapitolyo sa Longcheng. Magmungkahi kay Yitsue. Aya mo ba ang pamilya yan? Kailangang gamutin ang sakit ni Yitsue. Pero imposibleng yumuko sa batang iyon. Ano? Hindi mo nakilala ang sarili mong ama? Noong araw, hinabol niya ang asawa ko. Mula noon, wala na akong ama. Walang puso ang buhay ko. Pwede mo akong hindi kilalanin. Pero mahal ka ng ina mo mula pagkabata. Ngayon, malubha na siya at malapit ng mamatay. Ayaw mo ba siyang makita sa huling pagkakataon? Yun Qiang, nanay, okay ka lang? Anong mangyayari sa akin? Hindi ba't sinabi mong malubha si nanay? Dahilan lang iyon. Tinawag kita pabalik para sa ibang bagay. Ano yon? Yung anak na hindi napatay noong araw. Sabi nila, maghihiganti siya sa pamilya Dong. Tawagin mo siya rito. Pag-usapan namin na maayos. Ang anak ko, nasa labas ng maraming taon. Babalik lang ng hindi isang linggo. Ano na naman ang ginawa niya sa inyo? Huwag mo nang isipin iyon. Tawagan mo siya. Chus Hanlong, kumusta na ang pag-ayos mo kay Dragon Emperor? Sinabi ni Xulo. Pupunta si Dragon Emperor sa Dragon City sa mga susunod na araw at tawagan ka para makipagkita. Totoo ba? Magsisinungaling ba ako? Hoy, Nanay, anak. Hoy, hindi ba't gusto mong lipulin ang pamilya Dong? Kung kaya mo, halika ka. Kung may kahit isang buhok na nawala sa nanay ko, dilipulin ko ang buong pamilya Dong. Six, bata. Hihintayin kita. Bata. Talagang pumunta ka. Tumigil ka. Nasaan ang nanay ko? Pagalingin mo si Yitsue. Palalayain ko ang nanay mo, kung hindi, mamamatay ka. Hindi ako natatakot sa mga banta. Bastos, halika, turuan natin siyang maging tao. Sugurin ninyo siya. Dalawang walang kwenta. Sige, buti nga yan, bata ka. Ipapaalam ko sa'yo ang martial arts ng pamilya Dong. Ikaw ay isang SKY rank na mandirigma. Ikaw pa ba ang magtatanong ng lakas ko? Hadlangan siya. Ang humadlang sa akin, mamamatay. Sinong mayabang diyan? Nangako ako sa tatay ko, kukunin ko ang ulo ninyo para ialay sa kanya. Bata ka, kung wala ako, wala rin ang nanay mo. Papatayin mo ako? Kung hindi dahil sa nanay ko, patay ka na. Bilis, tawagin niyo si Dongying. Gusto ko siyang mamatay. Sinong mayabang? Sino ka? Ginoong Yan. Siya yun. Ayaw gamutin si Yitsue. Bata, kung kaya mo ngayon. Pagalingin si Yitsue, baka isipin kong patawarin ka. Walang makakapilit sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam sino ka. Ang yabang nito, Kuwang Dao. Hayaan mong matikman niya ang paraan ng Lu family. Yan Prince Manor. Ikaw si Chunan Feng ng Lu Capital. Sino ka? Hindi mo karapat dapat malaman kung sino ako.
Mas mabuti tatawag ako ng isang tao. Para makilala mo. Akala mo ba, basta ka lang tatawag ng tao, matatakot na ako? Hindi naman siguro ang emperor ang tatawagin mo. Di ba? Pumunta ka sa pamilya Dong. Ginoo, baka magreklamo siya. Siyempre, takot ba ako sa reklamo? Walang gumagalaw. Bastos, pinaril mo ang Ginoo? Ayaw mo na mabuhay? Pinagsalita ka ba? Lumuhod ka. Ikaw, dilatan mo ang mga mata mong aso. Tingnan mo kung sino ako. Lu Capital Order. Ayaw po si Ginoong yan? Gusto mo akong arestuhin? Hindi po. Bulag ka. Umalis ka na. Bulag ako. Tara na, bilis, umalis na tayo. Kapwang, di mo kami pababayaan, di ba? Ano pa ang gusto mong gawin ko? Kung may lakas ka, sa akin ka. Tinatakot mo ang babae. Anong klaseng lakas yan? Ano? Jowa mo? Ano naman? Kung papayag siyang matulog sa akin, pwedeng patawarin kita. Hindi ka niya gusto. Asawa ko lang ang gusto ko, ang ibang lalaki ay basura. Gusto mo bang mauna sa kanyang mamatay? Nandito ako, huwag kang matakot, nandito ako. Ikaw. Yung mga walang kwentang tinawag mo lang. Mali ka, hindi pa dumarating ang mga tinawag ko. Ah, pwede pa akong maghintay ng konti. Huwag ka nang maghintay. Chulu. Nakilala. Chunan Feng, ikaw ba ang papatay sa kapatid ko? Kapatid mo? Lumuhod ka. Humingi ng tawad sa kapatid ko at sa asawa niya. Parang walang nangyari ito. Ano? Ang angkan namin na yan ay paang mga prinsip. Pantay lang tayo. Papaluhodin mo ako? Hindi ako pwedeng. Ito? Utos ng Dragon Emperor. Parang mismong emperador, pwedeng pumatay ng tiwaling opisyal at masamang mamamayan. Lahat lumuhod. Dragon bro, ano ang gagawin? Pabugbugin ang sarili ng 100 sampal, tapos umuwi na sa lodo. Narinig mo ba? Mahal, umalis na tayo. Ginoo, sino ba si Chulu? Noong mga panahong iyon, sinalakay ng kalabang bansa, 10 lungsod ang nasakop, walang makakalaban. Isang tao, tinawag na Dragon Emperor, inatasan sa panahon ng panganib, pinamunuan ang 4 na wargot. Sina Hofeng, Chulu, Yingzi, Shanshen. Isang buwang madugong labanan, winasak ang buong kaaway, nasakop ang kabisera ng kalabang bansa. Ano ba si Chulu? Ese, Chuzhanlong, paano niya nakilala iyon? Maari ko lang sabihin sa iyo, huwag mo siyang guluhin, kung hindi, mamamatay ka ng walang natitirang buto. Ah, umalis na tayo, Ginoo. Ang kasal mo kay Yitsu, ano sa palagay mo? Mag-asawa ba ako ng lumpo? Dragon bro, alis na muna ako. Sige, kita-kita na lang. AMM. Aray. Ano ang nangyari? Yung pag-set ng meeting sa Dragon Emperor. Huwag kang magmadali, bukas na lang. Tatawagan ko para matanong. Paano ako hindi magmamadali? Kinagabihan ko nga na naginip ako ng Dragon Emperor. Talaga? Ano ang ginawa mo sa panaginip sa Dragon Emperor? Kapag lalaki ang nanaginip ng babae, bagay na hindi dapat ipakita. Kapag babae naman ang nanaginip ng lalaki, ganun din siguro. Ay, tama na. Huwag mo na akong kasalin. Tulungan mo akong magpakita kay Dragon Emperor. Sige, tatawagan ko na siya ngayon. Bukas ng gabi, magpabook ka ng pinakamagandang kwarto. Sa hotel sa Dragon City. Ay hack mo lahat ng tingin. Opo. Ano nang balita? Bukas ng gabi, pwede kanyang makita. Talaga? Huwag kang mag-alala. Salita ko, parang siyam na kaldero ang bigat. Ang galing. Salamat talaga. Ma, bakit kayo nandito? Yun Chiang, makipag-usap ka sa akin. Ma, bakit ka pumunta? May problema ba? Ganito kasi, nagsisisi na ang tatay mo sa'yo. Gusto kanyang pawiin sa Dong family para bawiin ang lahat. Amy,
Di ba galit na galit siya sa akin? Galit siya dahil ikinahiya ko ang pamilya Dong. Pinatay niya ang asawa ko noon. Ngayon, ayaw niya sa anak ko. Nagsisisi na siya ngayon. Matanda na ang tatay mo. Lagi ko siyang pinagsasabihan. Alam na niyang nagkamali siya. Pamilya pa rin tayo. Mas malakas ang dugo kaysa tubig. Huwag mo na siyang patulan. Paano yung pagpatay sa asawa ko? Miss na kita, anak. Ngayong nagkita tayo. Ayaw mo na bang kilalanin ang nanay mo? Yun Chiang, sumama ka na sa akin. Ma. Ano? Pupunta tayo sa bahay ni Lola. CJ. Ma. Nandito si Along. Opo, opo. Ma. Anong nangyayari? Halika, anak, umupo ka. Sasabihin ko sa'yo. Ano? Magpapatawad ka sa kanila? Anak, hindi ko gustong makipag-ayos sa kanila. Pero natatakot ako na kung magpapatuloy ka. Masasaktan ka lang. At saka si lola mo. Di wala sa isang pagkamatay ng tatay ko. Yung hirap natin, ng ilang taon para lang sa wala. Along, kami ang may kasalanan sa pamilya Dong. Kung papatawarin mo lang kami, babayaan ko kayong mag-ina. Alam mong di mo ako kayang kontrolin, kaya natatakot ka, di ba? Sinabi ko na. Sa araw ng paggunita sa tatay ko, gigibain ko ang buong pamilya Dong. Huwag masira ang iyong salita. Sino ay nagsasalita ng ligaw? Donging, bumalik ka. Sino ang matapang na maging napakatagal sa aming pamilya Dong? Siya ay anak ng iyong malaking kapatid na babae, Hanlong. Mas lumang kapatid na babae. Ang isa na elop sa ligaw na tao. Sa kahiyan ng aming pamilya, ganap na maliit na tao ang sweeping sa akin. Donging, huwag magsalita ng kalooban. Ang iyong kapatid na babae ay narito. Gumagawa lang kami ng kapayapaan. Ano ang kapatan niya upang gumawa ng kapayapaan sa atin? Donging, sasabihin ko sa iyo. Paano alam siya ni Hanlong? Maari kong payo lamang sa iyo na huwag gulo sa kanya o iba pan. Mamamatay ka na walang buto. Sinasabi mo na si Chiulu ay kanyang kaibigan. Si Chiulu pa rin ang Dragon Emperor Order sa kanyang kamay. Kahit na anak yan ay takot sa kanya. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, Dad. Tumingin ka pababa sa iyong anak. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkaroon ako ng ibang bansa sa mga nakaraang taon. Isang maliit na paraan upang makilala ang mga dignitaryo ng iba't ibang mga bansa. Kahit ang emperador ay napaka-pinahahalagahan sa akin. At ako ay tatawaging Commander-in-Chief at gawin sa akin ang Princess Chachu. Kapag dumating ang oras, halimbawa, kung ano ang Chulu. Kahit na dumating ang Dragon Emperor, ano ang maaari niyang gawin sa atin? Talaga? Paano maaring maging nonsense? Narinig ko ang Princess Chachu ay nasa bayan. Kaya dumating ako dito ngayon sa isang espesyal na paglalakbay. Haha, ito ay talagang mahusi. Tinawag ko sa iyo ilang araw na ang nakaraan, ngunit hindi ako makakuha. Naisip ko na hindi namin ang pamilya ni Dong ay makipag-usap dito. Hanlong nakikipaglaban. Naghahanda ako upang kompromisyo. Hindi, tatay. Bantayan ito. Tingnan kung paano ako nakikipag-usap sa kanya. Narinig ko na Chiuluo ang iyong kaibigan. Kaya ano kung ito ay? Tumawag ka sa kanya at hayaan akong makita kung gaano karaming pounds siya. Bueno, papayagan ko siyang pumunta at ipakita sa'yo. Donging likod. Halika dito. Ang masama ay umaasa sa kanyang sariling background. Gusto kong sirain ang aking pamilya Dong. Gusto mo bang patayin siya ngayon? Mahirap maghintay, Dad. Kapag dumating si Chiuluo, ipadala sila sa kalsada magkasama. AMEA. Hindi mo ito magagawan. Hindi ba't sinabing pumunta kami rito para mag-areglo? Hindi ba? Magkakapamilya tayo. Kayo. Tumahimik ka. Ikaw, munting sinta, isinilang sa kilalang angkan. Ay tumakas kasama ang isang karaniwang tao. Ikinalat mo ang kahihiyan sa pamilya Dong. Wala akong kapatid na tulad mo. Sino ang gustong makipagkita sa akin?
Ako? Paano? Ano? Naging general ka na, nagmamalaki ka na. Kung alam mong general na ako, ikaw ay isa lamang. Bakit hindi ka lumuhod sa harap ng general? Sa buong mundo, dalawa lamang ang luluhuran ko, ang dakilang emperador at ang Dragon Emperor. Ikaw, anong uri ka? Ang lakas ng loob mo, walang respeto sa superior, mga tauhan. Hulihin siya. Sino ang maglakas loob? Akala mo ba dahil tauhan ka ng Dragon Emperor, hindi kita gagalawin? Sasabihin ko sa iyo, ito ay ipapakasal sa akin ng dakilang emperador. Kahit ang Dragon Emperor mismo ang dumating, luluhod pa rin sa akin. Hulihin siya. Pinipilit mo akong pumatay. Kaya huwag kang magalit. Sag. Chuluo, ang tapang mo. Sinugatan mo ang mga bantay ko. Iano naman? Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo. Malalaman mo mamaya. Sino ang hinihintay mo? Hoy, prinsesa. Nandito ka na. Pasok, pasok. Chus Hanlong, bakit ka nandito rin? Ano, prinsesa? Kilala mo siya? Siyempre, asawa ko, di ba? Ano? Ikaw? Ikaw? Asawa mo siya? May problema ba? Pero, 3 araw ang nakalipas, ipinangako ng dakilang emperador na ipapakasal ka sa akin. Ano? Ipapakasal sa iyo? Karapat dapat ka ba? Hindi ko ba sinabing ikaw ang magiging prinsipe? Hindi ka nga. Tinitingnan nito. Ito ang sinabi ng dakilang emperador. Paano mo ito mapag-alinlanganan? Dongying, huwag ka nang mangarap. Si Chus Hanlong lang ang gusto ko. Tol. Winasak mo ang pamilya dong ngayon. Mamamatay ka ngayon. Maglakas loob ka. Tingnan natin kung magagawa ko. Tingnan mo ito. Supremang espada. Pwedeng pumatay bago magulat. Ang yabang mo talaga. Hufeng. Bakit ka nandito? Kuya Chulo, hayaan mo akong sumali sa saya. Ano? Tutulungan mo rin ba siya? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ito ba ang Supreme Sword na hawak ko? Kaya, ipapakita ko rin sa iyo ang isang bagay. Ikaw, paano mo nakuha ang ganitong bagay? Tang, akala mo ba ako si Huofeng? Bakit nandito kami? Naghihintay lang kami na mahuli ka. Dongying, ipinadala ka para magdiplomasya, hindi para magtaksil. Sa halip, ginamit mo ang kapangyarihan para sa sarili. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Kung hindi, papatayin ko siya. Patayin. Ang yabang mo. Hindi ako mayabang. Paumanhin. Ako. Marami pa akong pera sa ibang bansa. Bilyon-bilyon. Patawarin mo ako. Ibinibigay ko sa inyo lahat. Ibibigay ko lahat. Akala mo ba, nabibili ng pera ang lahat? Kahit sino? Paumanhin, patawarin mo ako. Dragon Emperor, ano ang gagawin? Siya ang Dragon Emperor? Anong kinakatakot mo? Hindi ba't hindi mo naman ako binigyan ng halaga? Along pakiusap. Tiyuhin mo siya. Kanina, sino ang nagsabing hindi karapat-dapat si Chu? Ako ang bulag. Patayin. Sage. Broad. Tatay. Ngayon, hindi ko kukunin ang buhay mo. Sa anibersaryo ng pagkamatay ng aking ama, papatayin kita. Chus Hanlong. Bossy, Pinapahanap kita para mag-set ng meeting kay Dragon Emperor ngayon. Hindi mo nakalimutan, di ba? hindi nakalimutan. Nakaset na. Talaga? Saan? Dragon Emperor Hotel. Hotel. Bakit sa hotel? Siguro, naramdaman ni Dragon Emperor na gusto mo siya ng sobra. Kaya handa siyang magsakripisyo para sa'yo. Impossible. Isang bayani si Dragon Emperor. Hindi tulad mo naman, Yak. Pumunta ka na lang, malalaman mo. Anong oras ang sinabi? Abala si Dragon Emperor, Shamil lang ang pwede. Sige, pupunta ako ng eksakto. Hoy, Ano? kung may karelasyon ka kay Dragon Emperor,
Hindi na kita ipagtatanggol. Nandyan si Dragon Emperor. Sino pa ang kailangan ng proteksyon mo? Kung makakaraos si Yeshibing sa pagsubok na ito, depende na sa kapalaran mo. Dragon Emperor. Ikaw si Yeshibing. Ako nga. Nagtataka ka bang mag-isa lang ako rito? Hay, hindi. Upo ka. CJ, Ano nang kailangan mo? Pinahanap mo pa ako sa kaibigan mo. ganito kasi. Marami akong narinig na kabayanihan mo, Dragon Emperor. Hanga na hanga ako sa'yo. Maganda ka rin pala. Talaga? Kanina pa kita nakikita, may kakaibang kilig. Tutu. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya gusto kitang maging akin. Ano nang sinasabi mo, Dragon Emperor? Ayaw mo. Hindi ko alam. Maraming babae ang gustong maging akin. Pero ang tagal ko nang hindi kinikilig. Akala ko para lang ako sa digmaan at sa bayan. Pero nang makita kita kanina, ibang klase ang pakiramdam. Pakiramdam ko, kaya ko pang magmahal ng babae. Upo ka dito. Dito na lang ako sa tabi. Alam mo, ayaw na ayaw ko sa mga sumusuway sa akin. Hanga ako sa'yo at gusto kitang maging akin pero Pero hindi pa ako handa. ano ng paghahanda? Sa tamang panahon, nakatagpo ng tamang tao, yan ang pag-ibig. Ano ba to? Nagpapansakin si Dragon Emperor. Bakit ayaw kong sumagot? Narinig ko, maraming larawan ko sa kwarto mo. Ah, Sabi pa ng guard, isinumpa mo ako lang ang pakakasalan mo. itong si Chus Hanlong. Bakit lahat sinasabi? Naiisip ko yun. Kung mayroon kang damdamin at ako'y may intensyon, bakit ka pa nag-aatubili? Hindi ako nag-aatubili. Kung ganon, maging kasintahan mo na lang ako. Kung mayroon kang relasyon sa Dragon Emperor, hindi na kita po protektahan. Huwag. Ano na naman ang problema mo? May gusto na ako. Sino? Sarili ko problema yan. Di ba yung guard? Ano naman ang problema sa guard? Maganda naman ang kanyang ugali sa tingin ko. Mukhang hindi siya nagpabigo sa akin. Hindi siya isang taong mapagpaimbabaw at malamig ang puso. Sige, hindi kita pipilitin. Hanapin mo ang iyong kaligayahan. Paalam, Dragon Emperor. Ikaw ang magpakailanman kong bayani. Sana'y matagpuan mo rin ang iyong tunay na kaligayahan. Paalam, Dragon Emperor. Teka. Ano naman, Dragon Emperor? Talaga bang hindi mo napag-isip ang muli? Lahat ng babae sa mundo, ikinagagalak ang maging asawa ko. Matagal mo na akong hinahangaan. Ito na ang iyong napakabihirang pagkakataon. Napag-isipan ko na, Dragon Emperor. Mas mabuti pang manatili kang bayani sa puso ko. Tungkol naman sa guard na iyon. Baka siya ang tunay kong kaligayahan. Paano kung ang guard at ang Dragon Emperor ay isang tao? Ito na kaya ang pinakamainam na sagot para sa'yo. Dragon Emperor, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang Dragon Emperor ay si Chus Hanlong. Chus Hanlong, niloloko mo ba ako? Bastos ka. Nagpanggap ka bilang Dragon Emperor para lokohin ako. Napaka. Tuso at walang hiya mo. Anong pagloloko? Ako nga ang Dragon Emperor. Akala mo ba bata ako na madaling lokohin? Paano ka maging Dragon Emperor? Isang guard ka lang. Dahil sa'yo. Nawala na ang konting pagtingin ko sa'yo. Ako nga. Bakit hindi ka naniniwala? Ayoko nang kausapin ka. Taong nagpapahamak sa ngalan ng Dragon Emperor. Lumayo ka sa akin. Dalhin kita para makilala ang isang tao. Hindi ko akalain na si Xiaolong pala, sikat na Dragon Emperor. Wala akong sinabi ha. Baka kakupagbintangan ako ng Dragon Emperor. Sa kanyang kalagayan, marami na siyang pinagdaanan. Gusto na lang niya ng payapang buhay. Tatay.
Shibing, Talaga bang okay ka? Hindi ba ito panaginip? hindi ka nananaginip. Utuo ang lahat ng ito. Ano ang nangyari? Utang natin ito kay Xiaolong. May gusto akong patayin para maagaw ang Tianqiang Group. Kaya ginamit ni Xiaolong ang plano para magpanggap akong patay, para lumabas ang ahas. Kung ganon, nagkamali pala ako sa'yo. Bakit? Magsusorry ka ba? Anong sorry? Yung papapanggap mong ikaw ang Dragon Emperor. Hindi pa kita pinapatawad doon. Nga pala, nandito si War God Zulu. Sasabihin ko sa kanya ang reklamo ko sa'yo. Anong reklamo? Gusto kong makita ang Dragon Emperor, kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Sinabi niya sa akin, nasa hotel ang Dragon Emperor, naghihintay. Pagdating ko doon, nalaman ko. Siya pala yun, nakamasara, nagpapanggap. Kung siya nga ay nagpapanggap, sa mundong ito, wala nang tunay na Dragon Emperor. Ha? Ang tanga mo talaga. Sa mundong ito, ang makakapag-utos lang kay War God Chulu ay ang Dragon Emperor. Ikaw talaga ang Dragon Emperor. Bibigyan kita ng pagkakataon maging asawa ng Dragon Emperor. Gusto mo ba? Huwag kang magtanggi, ha? Banta ito ng tatay ko. Sumagot ka na lang ng maghanda na tayo ng kasal. Six na.